4 people. Pero naisip niya, 3 lang naman yung itinatago niya doon sa naglalagab-lab na pool. But he said, he saw the 4th man walking in the fire together with these 3 young men. And he said, the 4th man is like the Son of God. Hallelujah! Purihin namin ang ating Panginoon because these 3 young people trusted in the Lord. They were protected. They were spared from harm. They came out of the fire unscathed. Wala sila kahit anumang sugat. Yan ang benefit ng nagtitiwala sa ating Panginoon. At maraming pa na pagkakataon, circumstances or instances sa Bible na talagang kapag ipinagkatiwala natin sa Panginoon at sa Kanyang pangako at salita, mararanasan din natin ang tagumpay at sagot sa ating panalangin. Let us all sing this song. This is a new song for our church. It's the first time that we're going to sing here. But we pray, and I know you'll be blessed. You'll be blessed. Because this is about trusting in God and in His promises. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Sing, church. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
Kapag nagpunta po tayo sa verse 4 and 5, David was 30 years old when he became king, and he reigned for 40 years. In Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months. And in Jerusalem, he reigned over all Israel and Judah 23 years. Di ba nga po, ito po yung sabi ko po kanina, si David po, bata pa lang po is, alam niya na po yung plano sa kanya na gagawin niya po siyang hari. Pero, hindi po ito nangyari agad-agad. Na kilala lang po siya bilang hari talaga ng Israel. Nasa 30 years old na po siya. So, makikita po natin na kapag yung nandito nalaman na po natin yung promise ng Diyos sa atin is it takes time po talaga kailangan po talaga is yung faith natin is manatili po talaga malakas sa Kanya kasi po kapag yung humina po yung faith po natin sa Diyos is kung ano man po yung promise po natin sa atin ay mas hindi po natin makukuha po. And diba nga po sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Which means na meron talagang perfect timing ng Diyos sa atin. Na hindi natin kailangan madaliin ang sarili natin. Kung gusto man po natin yung magkaroon po ng magandang trabaho, kailangan po natin ibigay yung tiwala natin sa Diyos kung gusto po talaga natin makamit ito. Kasi nga po, yung mga plano po natin, hindi po yan masusunod kung hindi po natin ito pinonsol sa Diyos. Kaya, everyday naman po, siyempre, David po sa journey niya, nung hari na po siya, nagkaroon din po siya ng mga hamon, pumunta po sa Jerusalem para kami po ito. Iba nga po, sabi po doon sa verse 6, sa verse 6 po sabi, the king and his men marched to Jerusalem to attack the Jebusites who lived there. Ang sabi naman po ng mga Jebusites sa kanya, di ba po, sabi, you will not get in here, even the blind and the lame can ward you off. Ibig sabihin po nito is na nung pumunta po si David is dinadaw na po agad nila kung ano po yung kakayahan ni David. Pero hindi po kasi nila alam doon na hindi lang po si David yung nandoon. Meron po siyang kasama doon. Yung si Lord po. Kasi nga po, hindi po sarili niyang lakas yung gamit niya. Nandun po yung si God na lumalaban po sa kanya. Kaya sinasabi ko sa atin dito na kapag yung tayo mga po is may mga hamon na sinusubok po talaga tayo na parang gusto po natin na parang bumigay na po yung overwhelm na which causes us to lose hope and makes us want to give up. Pero tinuturo po sa ating Diyos at yung verse po na to na hindi po naman tayo magpatalo dahil sabi nga ng Diyos iba po, siya po ang hayaan po natin siya na siya ang mag-take over sa buhay natin at siya yung lalaban po para sa atin. Diba po? Diba nga? Sabi nga po dun sa kahit anong kayo na po, all things are possible with you, my God. Diba po? Makikita po natin na katulad ng sabi ko po na nagawa po ni David na makuha po yung Jerusalem kahit po na dinadaw po siya ng mga tao. Nagawa niya po yun dahil po kasama na po yung Diyos. Di ba nga po sa nagde-declaration po tayo araw-araw, pinasabi po sa Luke 1:37, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos sapagkat walang imposible sa Diyos. Katulad po ni David na offer po yung Jerusalem and nagkaroon po ng kapangyarihan dahil po kasama na po si God po.
tayo is kailangan po natin alalahanin na hindi po tayo nag-iisa sa mga hamon na binibigay ko sa atin ng ating buhay. Kapag naharap po tayo sa isang sitwasyon na parang hindi po natin kakayanin at parang imposible po. Kaya alalahanin lang po natin na si God po, kaya niyo pong gawin ang lahat. Kasi nga po, wala po imposible sa Kanya. At tutulungan na po tayo at na magkaroon po ng victory, wala po doon sa mga hamon po natin. As long as we have our faith and yung trust nga po sa God. Ngayon, ito po sa point number 3 po yung I sought the Lord and He heard and He answered. Nung naanay pa po si David bilang king, nung naanay pa po si David bilang king po ng Israel, tapos nalaman po ng mga Philistines po po. Di ba po, ang nangyari po yung mga Philistines po, nagano po sila. Nagsama-sama po sila para po hanapin si David po at makuha po siya. Pero, kung sa atin po lang yari ano po kaya magiging reaction natin kapag yung kaya ano po magiging reaction ng ibang tao kapag yung marami pong mga taong gusto po talagang saktan tayo o patayin po tayo. Iba po ang normal reaction po talaga is yung magtatago po o tatakbo po kasi dahil po sa tao. Pero pag binasa po natin yung makikita po natin dito na instead po na magtago o tumakbo po si David, ginawa na po is sinip na po agad yung si Lord. Kaya po, I sought the Lord and He heard and He answered. Sabi nga, tinanong na po si Lord kung ano gagawin niya. Sabi na po sa verse 18 to 19, Now that the Philistines had come and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, shall I go and attack the Philistines? Will you deliver them into my hands? The Lord answered him, Go, for I will surely deliver the Philistines into your hands. Nagtulog po lang dito katulad nga po si David po is instead po na lumakbo, nilagay niya po yung Diyos sa buhay niya at tinanong na po ano po pwede niyang gawin po para malagpasan niya po yung problema. Sa atin naman po, pag in-incorporate po natin si God sa buhay po natin, tinanong po natin siya kung ano pwede niyong maging plano po natin. Kung ano man po yung plano ng Diyos, siya po yung sasabihin na po yung sa atin. Sasabihin na po sa atin po at tutulungan na po tayo mag-succeed sa ating buhay po. Katulad po ng sabi sa Matthew 6:33, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sinasabi dito na kapag hindi po natin kailangan mabuhay sa takot na kung ano man po yung mga darating po sa ating harap natin na problema. Basta po, ibigay po natin sa Kanya kasi nga po, siya yung magdadala po sa atin yung nga po sa path of victory for as long as we seek Him. Ano lang po, isi-share ka lang po dito po na sa sarili natin. Kanina po kasi, lumabas na po yung grades namin. Ngayon po, doon po sa immersion subject namin, yung parang OJT po siya. And yung parang immersion po namin po sa Cavite. Ngayon, bago po ang immersion, natakot po talaga ako sa kinakabahan. Kasi nga po, real work experience po talaga yan, and first time po po talaga. So, kagabi, at kanina madaling araw, chinek ko po yung grades ko. Is ganoon po, ang nakuha ko grade ay 99 po. Isa na lang po, iroon niyo po, natakot
natakot lang po ako nung tapos ako ng So, natutuwa po talaga ako kasi nga po dito sa parang patuloy-tuloy pag napanayos sa Lord is dahil kung kahit po lang pangunahan ako natakot na tinulungan pa rin po ako ni Lord na magawa ko po ng ayos yung mga trabaho ko na bigay sa amin at nagkaroon po ako ng 1998. Isa nga lang nakamot na. Pero okay na yun mas na. For conclusion naman po, David's journey to take over Israel wasn't easy. He had to overcome many obstacles in order to become the man that he is. But David was able to achieve these things because he put his trust in God. And in return, God delivered on his promise to David to make him a powerful king. 2 Samuel chapter 5 teaches us that if we put our trust in God, He will surely lead us in the right path to deliver His promises to us. And bilang pagpapapos po, bilang po ako ng verse po. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways subject to Him, and He will make your paths straight. Thank you po. Amen. Hello. Grabe yung ginawa ni Lord, no? Sa buhay ni Kuya Janet, maraming salamat po. Sa buhay ni Kuya Janet, pagpunyan po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, nakakala na po yung diversion natin. Itong mga nakakakala po, itong natin na pagkasabihin natin yung journey ni David, no? Kung paano po siya natin sa ngayon po. So, talagang yung battle niya mahirap. Nandun lahat na marami siya nakakalaban. Di ba po? So, talagang napaka-importante yung magayang tayo ni Lord. Andun yung tiwala natin sa ating Panginoon Diyos po. So, tayo ba nagtitiwala tayo sa Panginoon Diyos? Amen. Amen po, di ba? Talagang, saan ba tayo magtitiwala pa, di ba? Ang Diyos ang may kakayanan ng lahat, di ba? So, apart from Him, we can do natin po talaga. Kaya po, no, talagang, kapag tayo dumaan sa great battles, no, dapat po andun yung heart natin na magtiwala agad sa ating Panginoon Diyos. Di ba po? Dapat di na tayo natatakot. Di ba po? Dapat nandun po na nagsisig tayo sa ating Panginoon Diyos. Kagaya po yung ginawa ni David sa ating Panginoon Diyos. Dito po sa verse 19 at sa verse 20 po. Dito, itong time na yung nalaman niya na susugurin sila ng Filisteo, nagsig po siya sa ating Panginoon Diyos. Una po dito sa verse 19, sumangkuli si David kay Yahweh, lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Matatalo ko ba sila? Tanong ni David, sumagot si Yahweh, lumusog ka at magtatagumpay ka. So lumusog na si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, ilupin ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan na rumahan na sa mga. Kaya Baal Perazim ang tinawag na lugar na iyo, nag-iwan ng mga Filisteo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at mga iyo pinuha kina David. Ngunit nagbalik ang mga Filisteo at tumangin muli sa kapatagan ng Bethel. Sumangguni na naman kay Yahweh si David, pangalawang na po, huwag mo silang lulusubin ng harapan. Lumigit ka sa kanilang lugar sa tapat ng mga puno ng bansa. Pagkarinig mo ng mga yabang sa itaas ng mga kahuyan, lumusog ka agad, sapagkat ako ang mauna upang gabihin sila. Sinunod ni David ang inuutos ni Yahweh at tinalo na nila ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang Zeb. So dito po gusto kong pakita na napakagpunta sa ating lahat yung salita ng Panginoon Diyos. Kaya dapat po talaga tayo nagsisig sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung wala salita ng Diyos kay David, siguro napahamak na po siya. Hindi pala siguro, hindi talaga nangyayari. Napahamak na po siya. At ganun din po tayo. Diba? Kung tayo wala tayong safety sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo nagsisig, hindi tayo malapit, diba? Hindi tayo nananangin, wala tayong dinudulot sa ating Panginoon Diyos. Diba po? Mapapahamak po tayo. So dapat po, andun yung heart natin to seek lagi sa ating Panginoon Diyos. Kagaya nga po ng sinabi ni David sa verse, sa value verse, na seek the Lord and seek them and His righteousness po. So ganun din dapat yung puso natin. Ayun po. At kapag tayo, lagi nagsisik, diba po,
andun na magkakaroon tayo ng kalakasan at kapangyarihan sa ating mga battles po. Sabi dito sa verse 10 po, Panginoon po. Habang tumatagal na lalo nagiging mga pangyarihan si David sapagkat sumasakay niya si Yahweh, ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. So kung tayo po meron po tayo salita ng ating Panginoon Diyos, yun po, dito sabi si David, habang tumatagal lalo siya nagiging mga pangyarihan sapagkat sumasakay niya sino? Si Yahweh. At dapat din po sa atin, sumasa atin din si Yahweh sa ating mga buhay po. At sa gayon po, magkaroon tayo kapangyarihan sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen po ba yun? So, hindi po ako kapagdala, ay gusto ko lang po i-share yung short lang naman. So, nangyayari natin sa research namin this past 2 weeks po. So, before yung research namin, so talagang andun yung struggle, andun yung hirap pag may pag-roommates ka na walang kinakabag masyado. Talagang sabi ko, Lord, paano bang gagawin ko dito? Talagang ang hirap mag-beats actually. So ako yung na leader that time. So sabi ko, ang hirap Lord pala mag-beat. So hindi pala ganito kadali nung naranasan ko yun. Pero sabi ko, andun yung sinisip ko ng feeling ko lang eh. Diba? And yung fast forward dun sa research namin. So, before research, nagka-crown na, lahat na. So, tulong-tulong na lahat. Mas nakakatulong ko mga actually mga leaders ko, co-leaders ko, sa ibang group kasi sa mga group members ko. So take that pa rin kasi talagang nagamit siya ng tao, yung hindi kanya pamubayaan ng isa. So, nung research din namin, so Tuesday po ito, kinakabahan ako kasi sabi ko, baka mag-isa kasi yung mga groupmates ko. Sabi ko, sige, alamin mo yung kanalin. Kasi, lang silang talagang output. So sabi ko, at sasabihin nila, baka mag-isa kami, ganyan. So, after yung pag-ulang group, so, dun, nakita ko dun kasi sa unang group, binigisa sila. So, napakatagal no time nila na nag-defense. And then yung isang leader pa pinalabas kasi di daw nasagot yung ibang members, buwan siya lang. So, siyempre, kabog na yung dip ko. Tapos doon, natapos ko yun, kami na yung next. Tapos bago ako pumasok, nag-pray ako sa Lord, take it away yung kaba ko po. Tapos, na-remind ako sa verse of Philippians 4:6 yun, yung do not be anxious about anything, instead, pray for everything. So, yung nag-pray ako noong that time, talagang hawak ko yung laptop, hawak ko yung papers. Pagpasok ko, talagang hindi ko naramdaman yung kaba. Talagang face God, sabi ko, dumalakad ako doon. Tinignan ko sila na nakangiti ako, nakangiti sila. Hindi, wala na yung kaba sa sarili ko. And then habang nag-represent kami, talagang dire-diretso na. Tapos no, talagang glory ko lang kasi hindi kami din sa that time. So, yung kapag talaga tayo na nauna yung takot, talagang parang hindi natin alam gagawin, hindi tayo makapagsalita, hindi natin alam paano mag-move forward. Pero time na nilingin ko yung takot ko, nagtiwala ako sa ating Panginoon Diyos. Talagang andun yung kumikilos yung ating Panginoon that time. So, after yung defense, hindi kami sa pinulit na nila yung paper, nagandahan, and then, minor revisions lang talaga sa paper. So, among all groups namin, kami lang po yung kinongratulate sa thesis namin. So, talagang all praise to God kasi yung tayo nagtiwala sa ating Panginoon Diyos, no? Talagang hindi tayo buhabayaan ng ating Panginoon Diyos. Kagaya mo yung ginawa ng ating Panginoon Diyos kay David. So, yun lang yung i-share ko at dalit ko sa devotion ng i-giro. So, dami yan natin yung mga tatay sa giro. Sama pala. So, for our MC boss, we have Herbert. And for scripture reading, si LA. For our song lead for worship services, Ate Darby. For our prayer and worship, Pastor Mendy. For prayer box, si Kate and si Marcus. Tapos, announcement, Brother Herbert and Edson Mofley.
The declaration of faith po si Sister Mitzi, for the kids ministry po si Sis Manny and Sis Carla, and for our intercessor po si Sister Fred, Sister Anne. So, let's all stand po, and let's all pray po for our devotion and for our tatayo. Yes, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos, ang mga dahilan po sa umalang mundo. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Maaming natanggap, Panginoon. Andun, Panginoon, ang ulo at mga nagay, nagiging paano siya nagtiwala sa inyo. Paano kanya sigit, Panginoon, sa lahat ng bagay. Andun, Panginoon, na pinakita siya kung gano'n ka-importante ang iyong mga salita para sa amin. Apart from you, Father God, we can do nothing. Kaya, Panginoon, palagi mong itatatak sa aming puso at isipan. Andun, Panginoon, na mas unahin ka namin lapitan sa ibang tao po. Panginoon, huwag nawa kami, Panginoon, pangunahan ng taba, na doon kami dumadaan ng paghihirap, pagsubok, Father God. Tapos, Panginoon, mas lalo pa kami lumali, mas lalo pa natin natatagay ang aming faith po sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa tangiran, Panginoon, na dahil kanina, Panginoon, pagbalaan niyo po ng buhay, at andun, Panginoon, yung kanyang pamilya din, Panginoon, pagpapalaan niyo, at andun, pinapagamit nila yung kanilang buhay sa inyo. At yung Panginoon, maraming salamat po sa mga tatayo ngayon, kayo po siyang mauna, gagawin, kayo po siyang mapatay sa bawat isa, Panginoon, sa pagmula sa worship, sa intercessors, sa ushers, sa marshals, Panginoon, especially po ay Pastor Benedict na nagsasaya, maghahayag natin yung salita, Panginoon, at ibahin na po sila, the word of wisdom, Panginoon, knowledge and understanding, Panginoon, maging Panginoon, lahat ng anuwag sasabihin nila ay maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon, at ang Panginoon, yung mga congregations sa dadating, you set their hearts, Panginoon, sa tatatabi nila sa salita, Panginoon, at yung mga kakatama ng kanilang buhay, katutuloy, Panginoon, hindi lamang po kasiyahan, Panginoon, ang maliit, batas, Panginoon, ito yung katuruan ninyo, Panginoon, para sa amin, upang kami mas lalo pang lumalim, upang kami mas lalo pang tumatag ang faith namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa service nito, Panginoon, dahil ikas namin sa inyo, Panginoon, dahil, Panginoon, ang Diyos na buhay, pila sa aming lahat, Panginoon, ang nagdawa ng kaaway, ay winawasan na namin sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ulang kapatatan, Panginoon, kaaway na pumasok dito sa lugar ito, Panginoon, at dahil ito ay iyong nakakalaman, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, ang sa huli, pagsasamahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus, at sa tayo ng isa ng Banal na Espiritu Santo. Amen.